Oh, dito lang ulit tayo. Magluto tayo naman ng ano, yung gang dito kasi meron akong may nagkataon naman may stock akong na munggo dito. Kaya ngayon, naisip kong isama yung gang yung di pa ako nakakatikim na yung yung gang kawayan, yung bagang kung tawagan ni bamboo shoot na yung bagang sibol ng kawayan. Ayun, yung yung kawayan kasi nasibol dun sa ilalim. Yun, yung mga bagong anak ng kawayan. Yung maganda pala yan sa masustansya pala yan. Kasi yan yung mga, lalo na yung mga gustong, yung matataba diyan na gusto gumalis ng mga taba-taba sa katawan, pampapayat. Yan, magandang gulayin. Kaya ang kagandahan pa doon sa kawayan, kapag tayo, yung hindi ka inaabunuhan yan. Dati-dati nga ako ako, yung nakakuha ako ng kawayan, ay sariwa, ay ngayon ginamit kong puste ng bako, diba sumibol yung yung kawayan, kabilis pa na yan, dumami sa lupa ng isang taon marami-rami agad, kawayan. Napakasipag pala niyang mga anak na kay anak, lalo kapag kaya inabot ng tag-ulan, talaga namang anak na anak. Kaya pala yung maganda lang itanim sa kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ठीक है हाँ ठीक है कुकिंग दाल कुकिंग हनुमान साहब हाँ मेरा वीडियो हर दिन माफी बादिन मालूम ओल्ड पीपल देखा बादिन उधर केम्बोस मालूम ना कम्बोस मालूम है हर दिन इधर कुकिंग मुश्किल नहीं है वीडियो माफी बादिन अबर देखा मालूम अबर ओह बादिन प्रॉब्लम मालूम क्या मुश्किल है उसका binuksan natin yun, nabulak na kailangan natin maluto yung munggo. Yan, pagka naiga ng tubig sa luto na yan, kaya yung tubig lang ating base yan. Kaya time tayo ng kawayan, pagka tayo may space to sa ang gagawin lang natin sa kawayan, yung kawayan kasi dalawang klase, merong kawayan na may tinik at saka walang tinik. Ngayon merong pagka meron malawak ng ating lupain, itanim natin yung yung may tinik, kasi yung may tinik magandang gawing bahay yun, dahil kasi mga tibay. Ngayon kung bawa yung mga panggulay naman ng ating kawan, ng ating itanim sa bahay, yung walang tinik. Meron ding mga nalaki na kawayan, katulad sa amin, yung tawag sa amin doon ay yung Taiwanak na kawayan. Ayun palanak yung kawayan na yun, walang tinik. Ay maganda at masipag ding mga anak yun. O kagandahan na yun siya ay walang chemical, kaya magandang gulay ang ganyan. At saka alam niyo maganda yan sa buto, pagka mahinahan yung buto, kumain kayo ng kawayan. Kaya kung tutusin, maganda yung mga tatanim natin sa bahay, hindi masyado mga alagain, katulad na yung kawayan. Makita nyo, hindi masyadong alagain yan. Yan ang magandang ating kainin. Yung mga hindi alagain, ibig sabihin na yun, sila mga matitibay sila sa mga sakit. Ngayon kapag yun ang kinain natin, magiging matibay din tayo. Huwag tayong kumain na yung mga pagkain na madali silang tamaan ng sakit kung di mulad dyan sila ng mga insecticide. Tamo, pag ang kinakain natin yung ganyang mga halaman, ang mangyayari sa atin ay ang ganun din, kaya tayo madali magkasakit. Paano kasi ang kinakain natin yung mga halaman na sila ay mahina sa mga insekto, sa mga maninira. Kaya yung katanan nyo yung anong mga halaman kasi tulad yung mga nabibili sa ako, tinanan nyo yung mga kalimita sa alagain. Kaya kita ninyo mga tao nangyayari kapag kakuhan, malalo pagka maedad na, madali na magkasakit. Kaya kailangan pagka mga tao may edad na, ang dapat kakain natin yung mga halaman na hindi siya masyadong nagkakasakit.
Ganyan ang atin. Kita rin nyo ha, mga alinggamang halaman na ano, madaling magkasakit. Kaya katulad na yan, maway, nagtanim tayo ng mga talong. Ito yung talong. Kapag hindi nyo yung lagi in-sprayan, kaya yan ay ano, madaling masira. Madaling tamaan ng insekto. Kaya mangyayari, kapag kinain natin yun, ano yun eh, kung tingin natin maganda na sa katawan. Kasi sarap naman ng talong. Kaso problema, mahina yan sa ating katawan. Kasi ang mangyayari sa ating katawan, madaling rin tayo magkakasakit. Kasi ang kinakain natin, madaling tamaan ng sakit. Wala kang mangyayari, lagi natin lalagyan ng insecticide. Tingnan yung kawayan. Kawayan, napakatibay na yan, yung kawayan. Eh kahit na dumaan ng mga ibang mga insekto, eh ang kawayan eh, buhay ang kawayan. Yun ang kagandahan sa ano, sa kawayan. Yan yung ano, yung isa pa yung matibay din. Kahit yung mga prutas, katulad ng niyog, ito yung mga prutas. Aba eh, madalang sa niyog ang ano, makikita ninyo inaano ng mga insecticide. Oh, ito mo, tuloy lang siya ng pagbubunga. Hindi nyo na kailangan siyang abunuhan. Tignan nyo sa prutas ay ganyan. Tignan nyo yung mga mangga. Bagamat ang mangga ay napakasarap. Tignan yung mga mangga. Napakasarap ng mangga. Pero ang mangga, tulad ng kinalabaw, bago makapagpabunga na yan, dami ng mga insecticide na mga kailangan mo di abunuhan mo. O kinain natin. May na ang ating katawan. Dahil kasi nga ano, ang dapat kakainin natin, yung mga matitibay. Yan yung mga ano. Wala gusto lang talaga para kato. Tama yung ano yung mga bayabas, ano. Tayo mga bayabas na kuha ko, di mo sila paplastikan. Yung katulad mga malalaking bayabas, mga nakikita natin. Hindi natin sila paplastikan. Tamo sila ano, wala, sisirain sila ng mga insekto. Ay kung yan ang kinakain natin. Ibig sabihin, ang katawan natin ay madali rin tatamaan ng sakit kasi mahina yung ating kinakain. Kaya kailangan yung ating kakainin, yung mga ano. Ito yung mga uri ng bayabas na kuha. Na matibay sa mga sakit. Tulad ng bayabas sa Tagalog. Pero yung mga bayabas sa Tagalog, yun iniiwan-iwan lang natin. Kasi malimit ang ating mga binibili, yung magaganda sa ating paningin. Kaya kahit ninyo dito sa mundo, kung ano yung mga magaganda, ay siya bagay yung ano, kumbaga yun ano, natatalo tayo, natatakluban tayo. Tingnan nyo katulad ng halimbawa pagdaan natin sa club, ang daming mga magagandang babae. Kita mo tayo, parang tayo, halimbawa mahilig tayo talaga sa mga magaganda, tayo maaakit tayo. Pero ano naman ang ano, kainit na yun. Diba ito magkakasala tayo, masisira ang ating pamilya. Ganun yung ang kawan. Kaya din sa pagkain. Ay sa pagkain, kita niyo yung mga pagkain na kuha na gayaan. Tama, ang ganda-ganda na yung pagkain na yun. Ano yung pagkain din yung katulad ng mga ano, ayun ano, yung kakita mo kakaganda. Kakaganda na yan. Pero hindi naman natin alam, ang dami-dami pala mga nilagay dyan na mga kuwan. Para lang ano. Kaya kailangan nilala ating kakainin yung mga pagkain gano'n. Ano pang isang katulad pag ibalik tayo sa gulay. Ito yung sa gulay yung mga talbos-talbos ng kamote. Pag tayo kumakain din yung mga talbos-talbos ng kamote, matibay ang ating katawan. Ito yung mga kamote, mga talbos ng kamote. Hindi sila masyadong ano, hindi na masyadong inaano ng mga insekto. Matibay sila. Kahit yun nga makikita ko yung mga kamote, tapulakin. Pero pero kita mo, ano, nakaka-survive sila. Kaya yun ang ating ano, dapat ating kakain. Katulad nga isang nga rito, yung kawayang. Katulad nga ito, bamboo shoot. Napaka-sustansya pala. Ng ano, napakatibay dun sa kawan. Kaya ganyan ang ating mga ano, mga kakainin. Kaya kita ninyo halimbawa nga, alam nyo yung kung tutuusin niya, no? Halimbawa, may dumaan ng mga insekto. Dumaan. Ngayon yung ating mga gulay, tinamaan ng mga insekto. Tinamaan.
Ngayon, di siyempre, kung tutuusin niya, hayaan dapat natin yun eh. Hayaan natin yun. Yung mga insekto na yun, na madaanan yun. Di makain yan lahat yun. Ay, pipilit. Pag nakatapos yung mga insekto, susuloy yun. Susuloy. Ngayon, pag suloy na yun, siyempre medyo mahina na yun. Kahit paano mamumunga yun, mamumunga. Yung mga bunga ngayon na yun, yun ang pag itinanim natin, yun ay napakatibay. Kasi dumaan na nga siya dun sa kawalan, yun ang mga nakasurvive siya dun sa sa insekto. Kaya pag kinain natin yung magiging bunga na yun, yun ay napakaganda sa katawan. Yun. Kaya kita ninyo yung mga kawalan, yung mga tayo nyo, may pipili tayo ng mga ampalaya. Tayo yung ampalaya, kahit sa ampalaya. Pag basiran nyo, magtanong kayo ng ampalaya, kailangan nyo kakainin ng ampalaya. Yung kang makita ninyo yung matibay sa gaya mga insekto. Hayaan nyo, huwag nyo ladyan siya ng huwag nyo ladyan siya ng huwag nyo sprayan. Hayaan nyo lang siya makakasulit. Ngayon, meron din makaka-survive. Yun ngayon, yung buto na yan, yun ay tatanim natin. Matibay yun. Matibay. Ngayon, yung mga kita nyo kaganda niyan, sobrang ganda. Yung kasi may mga spray talagang may binalutan ng plastic. Ngayon, hindi mo makikita doon, hindi mo malalaman kung matibay siya. Kasi hindi kasi siya dumaan sa mga para yung yung kita nyo yung mga sa training ng mga sundalo. Kaya nyo pagka sila bago sila ilagay sa laban, di ba talagang sila tinetraining muna. Dumadaan sila sa matinding paghihirap. Ngayon yung iba mga sumusuko, ang gagawa nila nag-aawol na. Kasi ang hirap Hindi nila kayanin. Kaya nag-aawol na tumitig. Ito yung nakakadiretso. Hanggang sa nakamit nila yung kailang pangarap. Hanggang sa sila napalaban nga doon sa kuwan. Nakakauwi sila ng buhay. Kasi dumaan sila sa mga training. Ngayon ganyan din ang mga halaman. Nakakawan. Ano nangyayari kasi sa ngayon. Kaya ngayon yung ating mga kalimitan, mga nabibili ng mga halaman, yung mga mahihina na. Kasi nilagyan natin ng spray. Ini-spray natin, ini-sprayan. Ngayon, di mangyayari doon ang di magaganda naman ng mga nagiging resulta. Kaso nga lang, hindi mo nakuha doon yung alin yung mga matitibay sa kanila. Ayun dapat ang ating makain. Kita nyo yung isang halimbawa na yan, yung mga hayop. Kung manood kayo doon yung mga yung mga nasa YouTube na yung mga hayop sa sa Africa. Tamang ginawa ng Diyos nilagyan niya ng mga leon, ng mga tigre. Mga leon, mga tigre, yung mga hyena, may mga asong gubat, may mga wolf na maraming klase ng mga iba't iba mga Tapos ngayon yan, dinabay mga kawan niya ng mga usa. Ang ginagawa ng mga yan, hahabulin niya diyan lahat. Yun ang pinaka-insekto dun sa kanila. Yung ganyan mga leon, mga tigre, mga leopard. Sila para mga buaya. Ngayon kasi yung mga mahihina, yun ang makakain nila. Tapos yung mga malalakas, ang mga matitira, mabibilis na makbo, yun ngayon ang makakasurvive. Ayun ngayon ang magiging magagandang mag-aanak. Kasi maliliksi sila. Ay ganyan din na sa halaman. Ngayon kung halimbawa may mga insekto diyan, kung alin diyan yung makakasurvive, mga matitibay, yan ang magandang makakain ng mga tao. Kaso ngayon, nauso na kasi nga yung ganung mga insecticide na kaya ngayon, nangyayari yung kaganda ng mga kaso nga lang, ayan ay mahihina. Kita nyo sa panahon ngayon, kung kumpara nung sa panahon nung una, napakaraming sakit ngayon na Kaya mga ospital, kita ninyo, laging puno-puno ng ospital. Samantala nung panahon una ang ospital hindi nga masyadong napupuno ang ospital. Okay, ito na nangyari. Para lang mapuno ang ospital, nilagay nila yung yung pagbabawal sa yung bawal daw uminom ng garto, ng mga gamot-gamot, mga halamang gamot. Ito yung pinagbawal nila yan. Siyempre,
isa sa taktika yung business kasi. Para yung hospital natin mapuno. Nakikita yung ngayon, ang dami ng mga puno. Noong una, mga tao, inom ng mga herbal, kaya walang matitibay ang tao noon. Matitibay. Kasi nung una, tanong ng tanong sa mga matatanda, ano bang, pagka may sakit na ganito, ano bang dapat ilaga pagkakartoon sakit yun? Sasabihin naman ng mga matatanda, o ilalaga naman makainom. Kaya tumitibay ang katawan ng mga tao. Ay ngayon, yung ginawa ng mga doktor, kasi kukunti nga mga, bilo mo naman 10 taon na nag-aaral ng doktor. Tapos ngayon wala akong masyado nagpapagamot. Di ang isang technique ay gayon, ipagbawal yung mga herbal at sasabihin ay hindi pa napapag-aralan niya ng ng science. Huwag kayong inom ng inom na yan. Yun ang nangyari. Ngayon, siyempre marami nga naniwala doon. Kaya nangyari, lagi sa ospital ngayon, sa doktor, ay huwag tayong umano yan. At hindi pa napapag-aralan niya. Kailangan ma-prove muna bago natin ilaga. Ay nung unang panahon, basta sinabi ng mga matatanda, ay yan ay pinaniniwala. Talaga namang nakakapagpatibay ng katawan ng tao. Ang kagandahan kasi sa herbal, yan ay napakaraming sakit ang hindi siya nakasentro lang doon. Maganda. Kaya pag uminom ka ng halimbawa, uminom ka ng yung sambong, ay maraming sakit ang gagamutin yung sakit mo sa puso, gagamutin sakit sa bituka, gagamutin yung kidney mo. Yun ang kagandahan ng ng kuwan. Check. Kita mo, luto na agad Kaya ahunin natin. Sige, hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa nakapag-follow, mag-follow na tayo. Sige, salamat sa lagi sa nanonood.